Magandang araw po sa lahat at sa iyo po Sir Neb. Ed ang pangalan ko. Share ko lang itong maikling story na nagbigay sa akin ng trust issues lalo na sa mga kainan sa gilid ng daan. Ganito po kasi. Dahil sa trabaho, madalas akong bumiyahe mula Bicol papuntang Maynila. 10 to 8 hours lagi ang biyahe ko. Bale ang mga kliyente ko kasi ay karamihan taga Maynila. Pwede ko rin naman silang kausapin online. Kaso mas gusto ko talaga sa personal para may bond talaga kami ng mga customer. Hindi lang yung simpleng chat-chat sa messenger. Isa pa, gusto ko rin ng biyahe. Nakaka-relax sa utak ang mga long ride, lalo na kapag mag-isa. Feeling ko nga ito ang sarili kong style ng meditation. Madalas sa mga karinderya lang ako kumakain. Ayokong nagbabaon kasi malamig na kapag kinain. Hindi rin pang fast food ang taste bud ko. Kaya pinipili ko talaga yung mga kainan na nasa gilid lang ng kalsada. Ang daming hidden gem sa kanila na sobrang sarap ng mga tindang pagkain. Gabi ako madalas kong bumiyahe. Natatakot ba ako? Hindi. Parang dagdag pa nga yun sa experience ko kapag bumabiyahe ako. Isang beses, biyahe uli ako. Kalagitnaan ng biyahe, nagutom ako. Nakatulog kasi ako. Nalimutan kong kumain bago umalis. Ang resulta, kumakalam yung sikmura ko after 3 oras ng pagmamaneho. Sabi ko, kakain ako sa unang karinderya na matadaanan ko. Ewan ko ba nung time na yon, pero lahat ng nadaraanan kong karinderya, sarado. Meron sanang bukas pa pero nung pumasok ako, wala na raw ulam. Mga 3:00 na ng madaling araw. Sa wakas may nakita rin akong stall sa gilid ng kalsada. Maliit lang siya. Ang weird kasi walang ilaw yung kainan. Kita ko naman kasi medyo maliwanag yung buwan. Tumigil ako. Pagbaba ko, naamoy ko agad yung bango ng nilulutong karne. Lumapit ako dun sa tindero. Nakangiti sa akin. Sabi, bihira daw siyang magkaroon ng kagaya kong customer. Tanong ko magkano yung ulam. 100 daw ang isang takal. Medyo mahal. Sabi ko plus rice. Pero wala raw rice. Hindi sila nagtitinda ng kanin. Karne lang. Gutom na talaga ako kaya pumayag na ako. Naglagay ng pira-pirasong karne yung tindero sa mangkok. Tapos binigay sa akin. Hinigop ko muna yung sabaw. Medyo matabang siya. Kulang ng asin. Pero may lasa na rin naman. Nilantakan ko na yung karne. Makunat. At saka may kakaiba siyang lansa. Kaso gutom na nga ako. Hindi ko na pinansin yung mga kakaibang nararamdaman ko. Basta inubos ko na lang. Nagbayad na ako. Sabi nung tindero, bilisan ko raw. Kasi baka mapahamak ako kapag naabutan ako nung iba niyang customer. Dali-dali akong pumasok sa sasakyan. At habang papalayo ako, nakita ko sa side mirror na may dumapong malaking ibon mula sa langit papunta sa harap ng kainan. Mga 1 oras after kumain, ang sama ng tiyan ko. Parang may humahalukay na kung ano. Pilit umaangat. Naghanap ako ng maliwanag na pwesto kung saan pwede akong magsuka. Nung hindi ko na kinaya, lumabas ako at yumuko sa damuhan. Sinuka ko ng sinuka lahat ng kinain ko doon sa karinderya. Lahat ng sabaw at karne. Sakto may dumaan na patrol. 3 tanod yung lumapit sa akin at tinanong kung lasing daw ba ako. Kinuwento ko yung tungkol sa kinainan ko. Sabi nila, pasalamat daw ako kasi buhay pa ako. Hindi raw basta-basta kainan yung nadaanan ko. Kahit malayo sa kanila ay alam daw nila na hindi tao ang may-ari ng kainan na yon. Nanlaki yung mga mata ko at napagtanto ko na yung tindero na nagbigay sa akin ng karne malamang isang aswang. At malamang sa malamang yung kinain ko ay karne ng tao. Ang sama ng pakiramdam ko. Buti at ang babait ng mga tanod na tumulong sa akin. Dinala ako sa isang manggagamot. Kinabukasan nakauwi naman ako ng ligtas. Hindi na ako tumuloy ng Maynila. Nag-cancel na lang ako. At nagsabi na masama ang pakiramdam ko. Naging lesson na sa akin yun
na huwag basta-basta magtitiwala ng pagkain sa mga taong hindi mo lubusang kilala. Hello po Sir Neb at hello sa lahat ng nakikinig sa Pinoy Creepypasta. Ron na lang po ang itawag niyo sa akin. 32 years old. Nakatira ako dito sa Makati. 8 years na rin ako dito. Mag-isa lang ako sa buhay. Hiwalay ako sa asawa ko. Yung anak namin nakakasama ko pa rin naman paminsan-minsan kapag pumapayag yung dati kong asawa. Laki ako sa hirap ng buhay. Hindi kami mayaman nung lumaki ako. Kaya tumatak talaga sa akin na kailangan kumita ng pera. Kasi kapag walang pera, gutom ka na, malungkot ka pa. Dahil rin doon, ang dami kong trabaho na napasukan. Hindi ako mapili sa trabaho. Pinakaunang trabaho ko sa isang restaurant. Tagahugas ng hindi maubos-ubos na pinggan at mga utensils. Naging barker din ako noon sa jeep. Pero ang hindi ko malilimutan ay nung naging tindero ako ng balut. Yung pinsan ko kasi may barkada na naghahanap ng vendor kasi ang dami raw nilang balot, kaso kulang yung naglilibot para magtinda. Libre yung bike kaya pumayag agad ako. Nung una na-enjoy ko yung pagtitinda. Ang presko kasi ng gabi. Tapos yung mga bumibili excited na excited kapag dumadaan ako. Inaabangan talaga. Akala ko nga nun magtatagal ako sa ganoong klaseng trabaho. Kaso may nangyari. Siguro 12:00 na ng gabi yun. Meron pa rin akong mga tirang tinda. Ilang buwan na rin akong tindero nun. Pero yun ang first time na nahirapan akong ibenta yung tinda ko. Ayoko pang umuwi nun. Sayang naman kasi. Bala ko pumunta doon sa lugar na alam kong meron pang nakatambay na mga tao. Habang nagmamaneho ng bike, nakaramdam ako ng pangangalay. First time din kasi yun na umabot ako ng hating gabi sa pagtitinda. Nakakapagod din pala. May nakita akong chapel sa unahan. Dumiretso ako doon para magpahinga. Grabe na pala yung pawis ko sa buong katawan. Basang-basa yung likod ko. Hindi ko man lang naramdaman kasi ang presko ng hangin. Tsaka ako na-realize, ang dilim pala doon sa chapel. Sarado lahat ng ilaw. Walang katao-tao. Kahit kalsada ay hindi na dinadaanan ng sasakyan. Bigla na lang may narinig akong kumakantang mga boses. Paglingon ko, may prosesyon sa kalsada. Mga bata, may dalang kandila tapos sa pinakalikod ay may madre na meron ding kandila na hawak. Nag-sign of the cross ako. Tapos nagtaka ako. Paano magkakaroon ng prosesyon doon? Hating gabi na. Ilang minuto na lang madaling araw na. Mas tinitigan ko yung mga bata. Ang liwanag ng katawan nila. Ang puti. Parang hindi normal. Pumasok sila sa chapel. Tapos naglakad diretso doon sa may pinto. Akala ko bubuksan nung nasa unahang bata yung pinto. Pero hindi. Dumiretso lang siya. At doon ko na na-realize na mga multo na nga lang yung nasa harapan ko. Kasi tumagos sila sa pinto. Hanggang sa makapasok na rin yung madre na tumagos din. Tinuloy nila yung pagdarasal sa loob. Tumayo na ako. Hinatak yung bike at sabi ko dapat na talaga akong makauwi. Grabe yung bilis ng pagpapaandar ko nun. Alam ko rin kasi na wala nang makakasalubong na kotse. Kaya binilisan ko na. Pagdating sa bahay, halos maubos ko yung isang buong pitsil ng malamig na tubig. Habang kinukwento ko kay Papa yung nangyari, tinatawanan pa ako. Sabi niya sa chapel naman daw pala nangyari. Ang mga multo raw sa mga banal na lugar tulad ng chapel ay mga klase ng multo na hindi mananakit ng buhay na tao. Ano pa nga ba? Tumigil na ako sa pagtitinda ng balut. Palusot ko, may mas importante lang na gagawin. Pero ang totoo ay takot na akong bumiyahe pa ng gabi.
Isang hindi ko malilimutang karanasan sa pagtitinda ng siomay ay noong may nagpatulong sa akin para makaiwas sa aswang. Hello Pinoy Creepypasta. Tawagin niyo po akong Choy. 40 taong gulang at isang tindero ng siomay na gala. Siomay na gala ang tawag kasi wala akong pwesto. Nakamotor akong naglalako ng aking paninda. Mas maganda kasi yung kitaan sa paglalako kaysa yung nakapirmi ka sa iisang pwesto. Mabalik sa aking kwentong aswang. Nangyari ito noong medyo nagluluwag na yung quarantine sa COVID. Paunti-unti ay nakakapagtinda na uli ako ng maayos. Nagsisimula akong magtinda bandang 1:00 ng hapon hanggang 8:00 ng gabi. Pauwi na ako noon dahil kakaunti na lang yung paninda kong siomay at hindi na rin ako nagtimpla ng palamig dahil ubos na rin naman yung Java rice at mag-aalas 9 na noon. Kakaunti pa rin yung mga tao at sasakyan sa kalsada kahit na nagluwag na sa quarantine. Huminto ako saglit para magpatugtog ng mga paborito kong kanta mula sa cellphone ko para naman hindi sobrang tahimik. Maya-maya may tumawag sa akin. Akala ko bibili ng siomay. Nakita ko na may babaeng tumatakbo palapit. Tapos may kalakihan pa yung tiyan. Buntis. Ate, dahan-dahan. Baka madapa ka, sabi ko sa kanya. Tapos nung nakalapit na siya sa akin, nakita ko na basa yung suot niyang leggings. Nagpanik na ako kasi alam kong pumutok na yung panubigan niya at nagle-labor na. Inalalayan ko at tinanong ko kung wala ba siyang kasama. Bakit mag-isa lang siya? Mukhang manganganak na siya. Mangiyak-ngiyak na yung babae habang palinga-linga. Kumapit siya sa braso ko at sabi ay ihatid ko siya sa pinakamalapit na ospital. Di inalalayan ko na makasakay siya sa likod ng motor. Kako, kumapit siya ng mabuti. Kaso noong paandarin ko na yung motor, biglang may sumabit sa braso ko at napasigaw talaga ako sa sakit. Pagtingin ko may mahabang kalmot ako sa braso at nagdurugo na yon. Yung buntis naman sa likuran ko ay sumiksik na ng mabuti sa akin habang nanginginig yung katawan. Hindi ko pinansin yung sugat ko kahit grabe yun sa kirot. Nagmadali na akong madala si buntis sa ospital. Habang nananakbo kami ay nakadama ako ng kilabot dahil napakalakas ng hangin. Sabi ni buntis ay bilisan ko raw dahil baka maabutan kami ng humahabol sa kanya. Sa mga sandaling yun, Sir Neb, ay parang nagsisi ako na tinulungan ko siya dahil para bang madadamay ako sa nangyayari o damay na nga dahil nasugatan na nga ako Kakaba-kaba ako, lalo na nang makarinig ako ng matinis na huni. Ate, ano ba yun? Tanong ko pa kahit may ideya na ako kung ano ang humahabol sa kanya na siya ring kumalmot sa akin at siya ring humuhuni ng matinis. Kahit hirap na sa sitwasyon niya ay pinilit pa rin naman ni buntis na sabihin sa akin ang nangyari sa kanya. Nasa trabaho pa raw ang asawa niya at papauwi pa lang ito. Dahil pakiramdam niya ay manganganak na nga siya. Nung may kumatok daw sa pinto, ay binuksan niya agad sa pag-aakalang asawa niya yun. Pero isang matandang lalaki raw na walang pang itaas ang nabungaran niya at nanlilisik pa raw yung mga mata nito. Kaya dali-dali niyang sinara ang pinto. Nagtulakan daw sila ng matandang lalaki sa pinto. Kaya nagtatakbo na lang siya papunta sa likuran at doon lumabas para makahingi ng saklolo. Pero kahit anong sigaw niya ay walang dumarating na saklolo. Paglingon daw niya sa bahay nila ay hayon at nakalabas na yung matanda at papalapit na sa kanya. Doon na raw siya nagtatakbo papunta sa kalsada at nakita ako. Nakarating naman kami sa ospital at doon na rin nagpunta yung asawa niya. Nagpaalam na rin ako pagkatapos magamot ang sugat ko sa braso dahil sige na rin sa pagte-text yung misis ko. Paglabas ko ng ospital ay may nakita akong matandang lalaki na parabang nag-aabang talaga sa paglabas ko. Kinabahan ako sa paraan niya ng pagtitig sa akin dahil para ba siyang galit na galit. Naalala ko pa yung sinabi ng buntis na matandang lalaki na kumatok sa pinto nila. Bigla ay naisip kong baka yung nakatingin sa akin ang matandang yun. Nagdasal na lang ako at hinanda ang sarili ko
sakali mang sugurin ako noong matanda. Pero sa awa naman ng Diyos, Sir Neb, ay nakauwi ako ng matiwasay sa amin. Hindi makapaniwala yung pamilya ko sa naranasan ko. Sabi pa nga ng nanay ko ay hindi talaga ako malalapitan noong matanda kung aswang nga yun dahil sa dami ng dala kong kalamansi, bawang at chili garlic oil. Naisip kong baka nga yun ang dahilan kaya kahit exposed yung buntis sa motor ko ay hindi na kami nagawang lapitan ng aswang. Hello po Sir Neb at sa lahat ng nakikinig sa Pinoy Creepypasta. Tawagin niyo po akong Kuya Tim. Panganay sa 5 magkakapatid na may iba't ibang tatay. Pero wag niyo naman po sanang husgahan ng nanay ko. Hindi naman po niya inakala na lahat ng magiging relasyon niya sa mga lalaking minahal niya ay mabibigo lang. Yung una niyang pinakasalan ay ang tatay ko. Kaso nung 2 taon na ako ay namatay si tatay. Inatake raw sa puso habang nasa bukid. Pangalawa ay sa West na lang siya nagpakasal. Nagkaroon sila ng 2 anak pero namatay din yung pangalawa niyang asawa na aksidente sa motor. Pangatlo, hindi na siya nagpakasal. Nagkaroon uli siya ng 2 anak. Hindi nga namatay ang pangatlo, kaso ng babae naman. Iniwan si nanay at sumama sa nakilalang mas batang babae. Kaya naging 5 kaming anak. Akala ko nga talaga ay nadala na si nanay at hindi na siya mag-aasawa uli. Pero isang beses ay may lalaki siyang inuwi sa bahay. Mas bata sa kanya ng 10 taon. Kaya nainis ako sa kanya nun. Ang lakas ng kutob ko na lulukuhin lang siya. Nag-away pa nga kami. Kasi sabi ko may edad naman na siya. Dapat hindi na siya kumuha ng lalaki. Katwiran niya, pagtanda niya gusto niya na may makasama. Kasi kaming magkakapatid ay magkakaroon daw ng sarili naming mga pamilya. Tapos sabi pa niya, mahal na mahal daw niya at mahal din siya. Sa buwisit ko ay tinalikuran ko na si nanay. Lintik na pagmamahal yan. Ang isa pang kinaiinis ko ay walang trabaho. So ano, dagdag palamunin pa sa amin. Umaasa nga lang kami sa karinderya ni nanay. Naghahanap pa lang ako ng trabaho nun. Yung mga kapatid ko puro nag-aaral pa. Yung dapat magka-college sa amin huminto na nga muna at hindi na kayang masuportahan. Tapos nagdagdag pa siya ng cargo. Kulang na lang talaga ay lumayas ako nun sa sobrang galit ko sa desisyon ni nanay. Hindi ko talaga siya kinibo, pati yung lalaki niya. Mukhang pasensyoso naman yung lalaki at panay kausap pa rin sa akin kahit sinasadya kong ipahalata na ayaw ko sa kanya. Isang beses nakita ko silang nag-uusap ni nanay sa balkonahe. Narinig ko na binabalak nilang i-renovate yung karinderya para palakihin pa. Lagyan ng mga mesa at upuan. Kasi yung karinderya ni nanay bilihan lang talaga ng ulam. Walang dine-in. Tapos ang dinig ko pa ay yung lalaki na ang gagawa para raw makatipid si nanay. Tawagin na lang nating Tito George yung lalaki. Alam ko naman na maganda yung plano. Pero para lang mainis ko sila ay kumontra ako. Sabi ko nananahimik yung karinderya pakikialaman. Sinaway ako ni nanay kaya pumasok na lang ako sa kwarto. Nabubulong-bulong. Narinig ko pang humingi siya ng pasensya kay Tito George dahil sa inasal ko. Lahat ng sama ng loob ko kay Tito Val ko hinihinga. Si Tito Val naman po yung pinsan ni nanay na kapitbahay lang namin. Na lagi ring nakasuporta sa pamilya namin. Matandang binata po siya. Nung malaman niya yung tungkol kay Tito George ay kinampihan niya ako. Kaso pareho naman kaming walang magawa sa desisyon ni nanay. Nung mga sumunod na araw daig ko pa yung detective sa pag-oobserba sa mga kilos ni Tito George. Yung kapatid kong babae medyo kasundo niya. Kaya nalaman ko ayon sa kwentuhan daw nila na taga malayong probinsya pala si Tito George. Ulila sa mga magulang at walang kapatid. Kaya namuhay ng mag-isa. Kaya ang lakas ng loob na pumisan sa amin Wala na palang kasama sa buhay. Probinsya rin naman yung lugar namin, pero mas malayo ang kina Tito George. Taga Santa Cruz, Laguna kami dati. Siya naman ay galing pa sa probinsya ng Quezon. Nagkakilala sila ni nanay doon sa palengke
kung saan nagdi-deliver si Tito ng mga gulay. Mula nang magawa ang bagong karinderya ni nanay, ay kapansin-pansin na mas naging malakas. Kasi nga meron na ring mga kumakain doon mismo. Napansin ko rin yung kakaibang sigla ni nanay. Mukhang mas mahal niya si Tito George kaysa sa mga lalaking nagdaan sa buhay niya. Unti-unti na kaming umuokay ni Tito George nun nung may sabihin sa akin si Tito Val. Hinila pa niya ako sa likod bahay kung saan walang makakarinig sa sasabihin niya sa akin. Kaya pala ay may kinalaman yun kay Tito George. Yun daw kasing binili niyang ulam na dinuguan kanina, may nakagat siyang kakaiba. Parang matigas na karne na may kuko. Nung tignan niya, aba, may kuko nga. Dahil ang nakagat pala niya ay isang daliri. Nang hilakbot daw siya. Naduwal talaga siya. Gusto nga sana niyang isoli kanina, kaso marami raw bumibili. Siyempre natakot din ako sa sinabi ni Tito Val. Tinanong ko kung nasaan na yung daliring nakuha niya sa ulam. Sabi niya tinapon na raw niya sa basurahan kasi nga natakot na siya. Naisip din niya na kung ipapakita niya yun at kung totoo ang hinala niyang may sa aswang ang kinakasama ng nanay ko, baka raw balikan siya pagsapit ng gabi. Hindi pa rin ako makapaniwala, kaya piniga ko ng tanong si Tito Val. Sigurado ba siya? Baka naman daliri lang talaga yun ng baboy na napasama lang. Tinanong ko pa sa kanya kung saang basurahan niya tinapon. Gusto kong makita yung sinasabi niya. Pero wag na raw. Sa susunod na pagkakataon na lang ay ipapakita niya sa akin. Kung aswang si Tito George, di sana kami yung unang-una niyang biktima. Sabi naman ni Tito Val, bakit naman daw kami bibiktimahin? Pumisan nga siya sa amin. Inasawa ang nanay ko. Kaya paano kami sasaktan nun? Naisip ko may punto rin siya. Sinabihan ako ni Tito Val na bantayan ang mga kilos ng stepfather ko. Baka raw mamaya, nang bibiktima na pala sa kung saang lugar o doon mismo sa lugar namin at siyang ilalahok sa ulam na binibenta sa karinderya ni nanay. Hindi pa man nangyayari ay nandidiri na ako. Advance din kasi mag-isip si Tito Val. Sabi pa niya, wag daw akong magpapadala sa pinapakitang kabaitan. Baka raw kinukuha lang ang loob naming magkakapatid. Tulad nga ng nabanggit ko kanina, unti-unti na kaming nagiging okay ni Tito George dahil sa mahusay niyang pakikisama sa buong pamilya namin, lalo na kay nanay. Kaya hindi ko alam kung paniniwalaan ko yung sinasabi ni Tito Val na dati na namang mabait sa akin. Pero dahil na rin sa sinabi niya, hindi ko maiwasan na mag-obserba na rin. Nung gabing yun, lumabas ako ng kwarto para magbanyo. Nadaanan ko si nanay sa bintana, patanaw-tanaw sa labas. Nung una hindi ko muna siya pinansin kasi hindi ko na matiis ang tiyan ko. Gusto ko nang maglabas ng dumi. Pagkagaling ko sa banyo ay tsaka ko siya nilapitan. Sabi ko, kanina pa siya ron. Bakit hindi pa siya matulog? Sino ba yung tinatanaw niya? Sabi niya si Tito George. Kaninang hapon pa raw umalis. Sabi ay mangunguha lang ng mga herbal sa pinakamalapit na taniman doon sa lugar namin. Hanggang ngayon daw ay hindi pa bumabalik. Tumingin ako sa orasan. 10:00 na pala. Bakit hindi niya ako tawagan? Ang uso pang cellphone noon ay yung 3210 at 3310. Pero sabi ni nanay, hindi raw dala ni Tito George yung cellphone niya. Naiwan yata. Habang nakatingin ako sa madilim na labas, hindi maiwasang maalala ko yung hinala ni Tito Val kay Tito George. Baka raw aswang. Naitanong ko tuloy sa sarili ko, paano kaya kung aswang nga talaga ang kinakasama ni nanay? Sabi ni nanay matulog na raw ako, pero hindi ako sumunod. Sabi ko sasamahan ko na lang siyang maghintay kasi hindi pa naman ako inaantok. Pumayag naman siya. Ngayon lang daw naman na atraso ng uwi si Tito George. Habang naghihintay kami, bigla ko na lang naitanong sa kanya kung ano ang gagawin niya sakaling si Tito George pala ay may nililihim sa kanya. Tulad daw ng ano? Halimbawa ka ako aswang. Na isa palang aswang si Tito George.
Sa halip na sagutin ang tanong ko, ay binatukan ako ng nanay ko kung ano-anong kalokohan daw ang iniisip ko. Hindi raw siya naniniwala sa mga aswang. Masyado lang daw malawak ang isip ng mga tao. Napakamot na lang ako ng ulo. Tingin ko, maniniwala lang si nanay kung may ebidensya. Isang oras pa kaming naghintay ni nanay bago dumating si Tito George na hingal na hingal. Sabi niya naglakad lang kasi siya dahil wala na raw masakyan. Dala naman niya yung mga herbal na pinanguha niya. Tinanong ko siya kung saan ba niya gagamitin ang mga yon. Sabi niya yung iba ay sa pananakit daw ng katawan ni nanay at ang iba naman ay gagawing lahok sa mga putahing niluluto nila para sa karinderya. Pampasarap daw. Marami nga palang alam si Tito George sa pagluluto. Kaya pagdating sa pagtitinda ay parang eksperto na rin siya. Hindi ko naman maikakailang malaking tulong siya kay nanay. Bumalik na ako sa kwarto namin. Iniwan ko sila ni nanay na nag-uusap pa. Kinabukasan ay nagkausap na naman kami ni Tito Val. Tinanong niya sa akin kung nabalitaan ko ba yung nangyari sa buntis na anak ng kapitbahay namin. Umiling ako. Ano ba ako yun? Kwento niya, inaswang daw. Natutulog na raw yung buntis nang biglang magising dahil naramdaman yung malamig na kumikiskis sa tiyan niya. Kitang-kita raw yung mahabang tali na kasing nipis ng sinulid. Nakalawit daw yun mula sa bubong. Nagsisigaw sa takot kaya nagpasukan sa kwarto niya yung mga kasama nila sa bahay. Pero yung tatay na si Mang Pruding nagmamadaling lumabas ng bahay. Bit-bit ang itak niya. Inakyat ang bubong. May nakita raw na bulto ng lalaki na mabilis ding nakatalon ng palipat-lipat sa mga bubungan. Sayang nga raw at hindi na nasundan ni Mang Pruding. Yung kwentong yon ang pinag-uusapan ngayon sa lugar. Tinanong ko si Tito Val kung pinaghihinalaan ba niya si Tito George. Sabi niya, malakas daw ang kutob niya. Ako naman naalala ko na 11:00 na umuwi si Tito George kagabi. Kaya tinanong ko kung anong oras ba inaswang yung buntis. Sabi raw mga bandang 10:00. Pati tuloy ako ay naghinala na rin. Habang kumakain kami ng hapunan, tinanong ko sila nanay kung nabalitaan ba nila yung pangaaswang sa buntis naming kapitbahay. Si nanay ang sumagot. Sabi niya halos lahat naman daw ng buntis ay may kwentong ganyan. Kesyo inaaswang, kaya hindi na yan bago sa pandinig niya. Naisipan ko rin tuloy itanong kung nung pinagbubuntis pa lang niya kaming magkakapatid ay naranasan din niyang maaswang. Isang maiksing hindi lang ang sinagot niya. Tapos ay sinabihan na niya akong kumain na lang dahil wala raw katuturan ng mga inuusisa ko. Si Tito George naman ay hindi kumikibo. Panay lang ang kain. Hindi ako nakatiis. Direkta ko siyang tinanong kung naniniwala ba siya sa aswang. Natigilan siya sa pagsubo ng pagkain. Tumingin sa akin at saka sinabing hindi. Hindi na lang din ako kumibo. Sa karinderya namin ay naging usap-usapan din ang tungkol sa babaeng buntis na inaswang nung gabi. Hindi naman nakikisali sa usapan sina nanay at Tito George. Isang beses, inabot ako ng gabi sa daan dahil may pinuntahan akong lamay. Pagdaan ko sa isang kalye na malapit sa amin, may nakita akong lalaking nagtatago. Kinabahan ako kasi nakakita rin ako ng mga patak ng dugo na tumutumbok doon sa likod ng puno kung saan ko nakita yung lalaki. Nagdalawang isip ako kung titignan ko ba o tatakbo na lang ako pauwi. Nagkataon pa naman na walang katao-tao sa paligid. Hindi kasi yun daanan ng sasakyan at medyo malalim na rin yung gabi. Tapos ay bigla pa akong nakarinig ng mahinang ungol na parang nahihirapan. Nag-aalangan talaga akong lumapit. Pero papano kung tao na sugatan pala yun at nangangailangan ng tulong? Pero naisip ko rin, papano kung aswang yun? Baka nga totoo ang sinasabi ni Tito Val na aswang si Tito George at siya yung nasa likod ng puno. Hindi na talaga ako nakatiis.
Hindi ko malalaman kung hindi ko aalamin. Dahan-dahan lang ang paghakbang ko. Maingat na maingat. Napapalunok ako sa sobrang kaba, lalo na nung nakalapit na ako sa puno. Kita ko na yung gilid ng katawan ng lalaki. Nagulat ako kasi parang pamilyar siya sa akin. Yung bulto ng katawan niya. Lalo tuloy lumakas ang kabog ng dibdib ko. Naramdaman na siguro niya yung presensya ko, kaya napalingon siya sa akin. Paglingon niya ay nagkagulatan pa kaming dalawa. Nagulat ako sa nakita ko. Si Tito Val. Siya ang nasa likod ng puno. Sugatan nga. Sapo niya yung balikat dahil may sugat daw. Kinagat daw siya ng aswang. Paano ka ako? Ano bang nangyari? Bago raw ako mag-usisa ay tulungan ko muna raw siyang makauwi at nahihirapan siyang gumalaw. Dali-dali ko naman siyang inalalayan sa pagtayo hanggang sa paglalakad patungo sa bahay niya. Nung makapasok na kami sa loob ay iniupo ko siya sa bangko. Pinaabot niya sa akin yung lalagyan niya ng mga gamot. Nagpatulong din siya sa akin na gamutin yung sugat niya. Tinanong niya ako kung bakit alanganin na ng gabi ay nasa labas pa ako. Sabi ko galing ako sa lamay. Ako naman ang nagtanong kung paano siya nakagat ng aswang. Kwento niya nakipag-inuman siya at pauwi na sana nang makasalubong niya ang aswang. Hindi siya nakatakbo agad kasi naunahan siya ng takot. Kaya nagawa ng aswang na atakihin siya ng walang kalaban-laban. Pero nung nakagat na siya ay natakot naman siyang mamatay. Kaya doon na siya nagkalakas ng loob na itulak yung aswang. Binuhos niya ang buong puwersa niya para maitulak kasi ang bigat daw. Nung maitulak niya ay tsaka siya kumaripas ng takbo. At dahil sa kagat ay nakaramdam siya ng panghihina. Doon siya nagtago sa puno kung saan ko siya nakita. Ang sunod kong tinanong sa kanya ay kung nakilala ba niya ang aswang. Huminga muna siya ng malalim bago tumingin sa akin. Sabi niya tama ang hinala niya. Ang kinakasama ni nanay ang aswang, si Tito George. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ko. Ang sigurado ko lang ay ang nararamdaman kong takot. Paulit-ulit ko pa siyang tinanong kung sigurado ba siya. Paulit-ulit din ang naging sagot niya sa akin. Oo. Hinawakan niya yung kamay ko. Sabi niya kumbinsihin ko raw si nanay na hiwalayan si Tito George bago pa kami mapahamak. Kung maaari ay wag ko na raw sabihin ang nalaman ko para hindi ako manganib o sino man sa amin. Sa totoo lang ay hindi ako makapaniwala sa mga sinabi ni Tito Val. Para akong nananaginip. Nung umuwi ako sa bahay ay nadatnan ko pang gising si nanay at Tito George. May mga mantsa ng dugo ang t-shirt na puti ni Tito. Naisip ko na dugo yun ni Tito Val dahil kinagat nga niya. Hinila ko agad si nanay palayo sa kanya. Nagtaka naman si nanay. Ano raw bang nangyayari sa akin? Gusto ko nga sanang sundin ang sinabi ni Tito Val na wag nang sabihin ang nalaman ko. Kaso naipit na ako sa sitwasyon. Lalo't nakita ko si Tito George sa ganoong ayos na duguan din. Naniwala na talaga ako kay Tito Val. Sinabi ko na ng harapan kila nanay na aswang si Tito George. Nabigla ang reaksyon nilang dalawa. Sabi ni nanay, nagkakamali raw ako. Hindi raw aswang si Tito. Dahil ayaw maniwala ni nanay, kaya napilitan akong ikwento ang nangyari. Mula roon sa pagkakita ko sa puno kay Tito Val at yung engkwentro mismo ni na Tito Val at Tito George. Bakit daw naniwala ako? Sabi ni Tito George, binaliktad ni Tito Val ang kwento dahil hindi siya ang aswang, kundi ang mismong pinsan ng nanay ko na yon. Natawa ako sa sinabi ni Tito George. At bakit naman gagawin ni Tito Val ang magbaliktad ng kwento? Isa pa, bata pa lang ako. Kilala ko na ang tito kong yon. Kamag-anak namin. Paano siya magiging aswang? Umakyat ang galit ko kasi nasa isip ko nun. Sinusubukan pang ilusot ni Tito George ang sarili niya. Nagkakataasan na kami ng boses
dahil ginigiit niya na ang tito ko talaga ang aswang at hindi siya. Para mapatunayan ay inutusan niya akong kumuha ng bawang at asin. Kahit buhusan ko pa raw siya ng asin ay ayos lang sa kanya. Si nanay noon umiiyak na, pati mga kapatid ko nag-iiyakan na rin dahil sa komosyon sa pagitan namin ni Tito George. Sinunod ko naman ang utos niya. Kumuha nga ako ng bawang at asin, pati kalamansi na sinasabi ng mga matatanda na kinatatakutan din ng mga aswang dahil ilalantad daw nun ang tunay na balat o anyo ng isang aswang. Yung bawang pinitpit ko pa bago ko pinasubo kay Tito George. Pinatakan ko ng kalamansi ang balat niya at sinabuyan ko siya ng asin tulad ng gusto niyang gawin ko. Lahat ng yun ay ginawa ko para lang mapatunayan ko na tama si Tito Val. Ang kaso, walang epekto ang mga yon kay Tito. Humingi agad ako ng sorry sa kanya. Oras na raw para ang Tito Val ko naman ang testingin namin. Nagpunta kami sa bahay ng tito ko nung oras ding yon. Ilang beses kaming kumatok pero hindi niya kami pinagbubuksan ng pinto. Puro ungol ang naririnig namin mula sa loob na parang nahihirapan. Naisip ni Tito George na sa bintana dumaan. Tinungkab niya yung kahoy na bintana ng bahay. Nung makapasok siya ay tsaka niya binuksan ang pinto para makapasok din kami. Akala namin ay nasa kwarto si Tito Val pero wala siya roon. Nasa loob siya ng CR at doon nakahandusay pero may malay naman siya. Tinulungan siya nila nanay na maihiga sa papag niya doon sa loob ng silid. Tapos ay nagpahanap sa amin ng tali si Tito George. Nung maigapos na niya ay tsaka niya pilit pinaamin si Tito Val sa pagiging aswang. Halata sa mukha ni Tito Val ang pagkabalisa. Nabigla talaga ako sa naging sagot niya. Inamin talaga niya na siya nga ang aswang. Si nanay napaiyak sa pagkabigla. Paano raw nangyari yun? Magkakasama na sila nung maliliit pa. Wala naman sa lahi nila ang pagiging aswang. Kwento ni Tito Val, kailan lang siya naging aswang? Kasabay daw ng pagdating ni Tito George sa buhay namin. Nung malaman niya na nag-asawa na naman ng bago si nanay, ay na-depress daw siya. Kasi matagal na pala siyang may lihim na pagtingin kay nanay kahit magpinsang buo sila. Nakakadiring pakinggan pero yun ang sinabi niya. Tuwing mag-aasawa raw si nanay ng bago, ay gumuguho ang mundo niya. Okay lang naman daw na hindi maging sila basta walang asawa si nanay at siya ang tatayong ama sa aming magkakapatid. Nung araw-araw na nalaman niyang may bago na namang kinakasama si nanay ay dumayo siya ng inom sa pagsanhan. May mga dayo rin daw doon na nakainuman niya. Ibang klase raw ang tama ng alak. Tingin niya may halo. Mula noon ay nakaramdam na siya ng kakaiba. Yung tipong bumabaliktad ang sikmura niya. Yung hindi na siya nabubusog sa ordinaryong pagkain. Ang gusto na lang niya ay hilaw na karne. Napahinga ng malalim si Tito George at sinabing nayanggaw si Tito Val ng kainuman niya o kung sino mang aswang doon sa pinuntahan niyang inuman. Si nanay gulat na gulat sa mga inamin ni Tito Val, lalo na yung pagtingin sa kanya kasi kapatid na raw ang turing niya rito. Totoo pala yung sinabi ni Tito George na binaliktad ni Tito Val ang kwento. Siya pala talaga ang inatake at yung sugat ni Tito Val ay mula sa balisong niya at hindi kagat. Kaya pala may dugo rin siya. Yun ang pinag-uusapan nila ni nanay nang datnan ko. Lumabas muna kaming lahat ng silid pero nanatili lang din kami sa loob ng bahay ni Tito. Nag-iisip kami ng paraan kung paano matutulungan ang pinsan ng nanay ko. Ang unang ginawa namin ay naghanap kami ng albularyong makakapagpagaling kay Tito Val mula sa Yanggaw. Pero ang dami nang tumingin sa kanya ng palihim dahil ayaw ni nanay na kumalat ang tungkol doon. Kaso lahat sumuko. Hinug na raw ang ibon sa loob ng katawan ni Tito. Hanggang sa nagpasya si Tito George na dalhin si Tito Val sa probinsya nila sa Quezon. Dahil doon daw ay may mahusay na albularyo siyang kilala.
ako ang kasama nila pagpunta sa Quezon. Kasi hindi pwedeng hindi magbukas ng karinderya si nanay. Yun lang ang pinagkukuhanan namin. Kaya ang mga kapatid ko muna ang katuwang niya habang hindi pa kami nakakabalik. Awa naman ng Diyos, matapos ang pagdaan sa maraming hirap, ay napagaling ng albularyong kakilala ni Tito George, si Tito Val. Ilang beses pa kaming bumalik ng Quezon para sa paulit-ulit na pagtingin sa kanya. Siniguro talagang mapapatay at mailalabas ang ibon sa loob. Mula noon ay hindi na namin nakita si Tito Val. Siguro dahil na rin sa labis na kahihiyan. Lalong-lalo na doon sa inamin niyang lihim na pagtingin sa nanay ko. Kami naman ay mas naging okay na ang samahan kay Tito George. Tinuring na talaga namin siyang tatay kahit pa 10 taon ang tanda ni nanay sa kanya. Siya rin ang naging paborito naming tindero sa karinderya dahil sa husay niyang magparami ng mga customers. Din nga pala ang pangalan ko, Sir Neb. Almost 3 years na rin akong fan ng channel mo. Lagi akong nakaabang sa umaga kasi excited ako bawat upload nyo. Tungkol sa uncle ko ang kwentong ibabahagi ko. Si Uncle Henry, nadisgrasya. Ang bilis niya kasi magpatakbo nung Mio niyang motor. Nakasakay na ako sa kanya dati. Higpit ng kapit ko sa kanya kasi akala mo nagmamadali lagi. Nung tumigil kami, pulang-pula yung mata ko tapos yung buhok ko parang nakuryente. Nabalitaan na lang namin na nadisgrasya si Uncle sa highway. Durog yung paa niya. Pati yung motor niyang ilang taon din niyang pinag-ipunan. Siyempre nasabon siya ni Lola. Nung makalabas si Tito sa ospital, sementado na yung paa niya hanggang sa tuhod. Gumagamit siya ng saklay para makapaglakad. Ilang buwan din daw na gagamitin yun ni Uncle. Para may magawa naman daw si Uncle sa bahay, pinatayuan nila ng tindahan yung gilid ng bahay. Pinaputol yung puno na halos 10 taon na rin na nandoon. 2 weeks lang may tindahan na doon sa gilid ng bahay nila. Mga grocery at bigas ang tinda na nandoon. Tuwang-tuwa si Uncle kasi baka raw mabulok siya sa loob ng kwarto niya kung wala siyang gagawin. After 2 months lang, nagsara yung tindahan. Akala ko nalugi. Hindi pala. Kwento sa akin ni Uncle, may mali raw kasi silang nagawa. Kapag hapon daw kasi, kapag konti ang bumibili, sinasara raw niya yung tindahan. Tapos doon na siya natutulog sa loob. Napansin niya raw, lagi niyang napapanaginipan na may mabalahibong lalaki sa panaginip niya na kinakausap siya lagi. Umuusok daw yung bibig ng lalaki. Nakakatakot. Nangyayari lang daw kasi yun kapag natutulog siya sa tindahan. Sa kwarto, normal naman daw ang panaginip ni Uncle. Ang solusyon, wag na lang matulog sa tindahan. Pero sa gabi raw kapag nagsasara siya, may naririnig siyang boses sa paligid. Malalim at pangmatanda raw yung boses. Nung sarado na yung mga ilaw at ibaba na niya yung pinto, may nahuli raw yung mata niya sa loob. May lalaki. Nakaupo doon sa monoblock chair na lagi niyang inuupuan. Mabalahibo. Kamukhang kamukha raw nung lalaki na lagi niyang napapanaginipan. Inilawan niya raw ng flashlight ng cellphone niya. Kaso wala na yung lalaki. Kinuwento niya raw kay Lola yung nakita niya. Namutla raw si Lola. Kahit sa amin, kinuwento rin ni Uncle yung nakita niya. Tayuan yung mga balahibo ko nung marinig ko yun. Kinabukasan, hindi sila nagbukas ng tindahan. Umalis si Lola. Pagbalik may kasama na raw itong lalaki na maraming tattoo at kwintas sa leeg. Isa raw itong medium. Siya raw ang kakausap. Nandoon ako kaya nasaksihan ko lahat ng nangyari. Pumasok yung medium at sinara nila yung tindahan. Mga ilang minuto pa, may 2 boses na nagsasalita sa loob. Yung isa pang matanda at yung isa boses ng medium. Paglabas, pawis na pawis yung medium. Humingi siya ng tubig. Hinihingal.
Akala mo tumakbo ng ilang kilometro. Yung nagpapakita kay Uncle, siya pala yung dating nakatira sa puno. Nung pinutol, nawalan siya ng tirahan. Mabait daw na klase ng elemento ito, kaya ayaw niya sanang saktan si Uncle. Kaso hindi naman daw ito nakikinig. Ang gusto lang daw nito, taniman siya ng bagong puno sa malapit. Hihintayin na lang daw niya na lumaki para may tirahan uli siya. After noon, nagtanim sila Uncle ng bagong puno doon naman sa likod bahay. Pumatay pa sila ng manok at pinatuluan ng dugo yung lupa. Tanda raw yun ng respeto. Simula noon kahit natutulog si Uncle sa tindahan, ay wala nang gumagambala sa kanya. Kamusta po sa lahat? Jericho nga pala ang pangalan ko. May kukwento akong isang karanasan ko na medyo nakakapangilabot, pero hindi naman sobrang nakakapaihi sa takot. Tamang kilabot lang talaga at siguro konting realization na rin sa buhay. Bagong lipat lang ako noon sa apartment na tinutuluyan ko ng taong 2016. Yung kumpanya namin ang nagbabayad doon at solo ko lang na tinitirhan. Kahit na pang-apat katao talaga yung unit. Nung mga panahon na yon, tinanggap ko na lang yung assignment para na rin makalayo-layo ako sa problema at sa mga taong sanhi noon. Nagkaroon kasi kami ng problema ng parents ko tungkol sa pera. Doon na rin ako nagpasya na lumayo sa kanila. Blocked silang lahat dahil nagkampi-kampihan pa laban sa akin. At ayun nga, mula sa probinsya ng Rizal ay napunta ako sa Ilocos. Doon ako pinadala ng aming kumpanya at doon ko na rin binalak na magsimula uli. Pero kahit na malayo na ako sa kanila at nakawala na sa maituturing na toxicity, ay nalulungkot pa rin ako. At sa tuwing inaatake ako ng kalungkutan ay nagpapalakad-lakad na lang ako at naglilibang. Mag-iisang buwan pa lang ako noon sa apartment nang lumabas ako isang gabi. Kagaya ng dati ay inaatake na naman ako ng lungkot at panghihinayang. Habang naglalakad ay nakita ko ang isang maliit na tindahan. Bukas pa yun kahit wala na halos tao sa paligid. Pagtingin ko sa cellphone ko ay 2:00 na ng madaling araw. Lumapit ako para bumili ng yosi sa matandang tindero. "Gabing-gabi na tay, bukas pa kayo," bati ko sa kanya. Tumawa yung matanda at sinabing nakakainip daw kasi na walang ginagawa. Nakisindi ako at tumambay sa bangkuan habang panay ang hit-hit buga sa kawalan. Tinanong ako nung matanda kung pwede niya bang malaman kung bakit nasa labas pa ako. Sabi ko nagpapahangin lang, nag-iisip-isip. Sabi niya mukhang malalim ang iniisip ko. Anong oras na eh? Ayaw pa akong patulugin ang iniisip ko. Napahinga ako ng malalim at sa hindi malamang dahilan ay para bang nakaramdam ako ng gaan sa loob ko kay tatay. Namalayan ko na lang na nagkukwento na ako ng problema sa pamilya at siya naman ay tahimik na nakikinig. Nung magsawa ako sa pagrarantay, nakita kong patangu-tangu lang siya habang nakatingin sa akin. Ngumiti siya maya-maya. Tapos nagsalita. Sabi niya hindi raw niya hihilingin na mapatawad ko ang pamilya ko kung sadyang malalim ang sugat na iniwan nila sa akin. Ang hiling lang daw niya ay maghilom ang sugat para ako raw ay makausad sa buhay. Sir Neb, halos mapaiyak ako sa sinabi ni tatay at hindi ko yun nakalimutan magpasa hanggang ngayon. Siya lang kasi yung nagsabi noon sa akin. Lahat ng nakakaalam ng kwento ko ay pare-pareho lang ang sinasabi na patawarin ko na lang yung mga magulang ko dahil kung wala sila ay wala rin ako. May mga nagsasabi pa na napakawalang utang na loob ko raw na anak. Walang nakakaunawa sa sitwasyon ko. Tanging si tatay lang na wala pang 5 oras kong nakikilala ang nakisimpatya sa akin. Pakiramdam ko noon ay nakahanap ako ng kakampi at may humaplos na mainit na kamay sa puso ko. Nagpasalamat ako sa kanya at nagpaalam na rin nang makarinig ng tilaok ng manok. Nagpaalam na rin si tatay. Sabi niya magkita na lang kami
sa tamang oras. Hindi ko na pinakaisip pa ang sinabing yun ni tatay. Pero nung mga sumunod na araw na pinuntahan ko siya, ay hindi siya yung tao sa tindahan. Isang babae ang naroon at nang tanungin ko kung nasaan yung matandang tindero, ay nagtaka siya. Sabi ko, "Di ba 24 hours kayong bukas, ate? Madaling araw ako bumili kay tatay noong nakaraan. Bukas pa yung tindahan nun." Sa sinabi kong yun ay nakita kong napaantanda yung babae. Biyenan daw niya yung nagtitinda ng madaling araw. May insomnia raw kasi at nalilibang kapag bukas ang tindahan. Pero 5 taon na raw ang nakakaraan nang mamatay ito. Nagtayuan lahat ng balahibo ko sa katawan. Napagbilhan pala ako ng isang multo. Pero kahit na kinilabutan ay nakadama rin ako ng kalungkutan. Na-realize ko na minsan pala ay mas makadarama ka pa ng pagtanggap at kapayapaan mula sa estrangherong wala na sa mundo ng mga buhay kaysa sa sarili mong dugo at laman. Sa kasalukuyan, Sir Neb, ay nag-uusap na kami ng panganay kong kapatid. Gaya ko ay pinutol na rin niya ang komunikasyon sa mga magulang namin dahil sa ginawa rin nila kay kuya ang ginawa nila sa akin. Nakakalungkot lang. Tumatanda na sila pero parang ayaw nilang iayos ang kanilang kalagayan. Ako naman, eto at nagpapagawa na ng maliit na bahay. Gaya ng sinabi ni tatay, naghilom na yung sugat na ginawa sa akin ng mga magulang ko. At ngayon ay umuusad na ako sa buhay. Hello po sa lahat. First time ko na magsishare ng kwento dito. Kahit ilang taon na rin akong tambay sa channel nyo. Silent listener lang tulad ng marami dyan. Anyway, Ara nga pala ang pangalan ko. Ang kwentong ito ay nangyari sa amin ng best friend kong si Kailin noong minsang hinintay ko siya sa park at na-late siya. May pupuntahan dapat kaming event sa mall. Pageant nung isa naming kaibigan na Becky. Ang usapan, maghihintay ako doon sa may park. Kaso halos 1 oras na ako doon ay hindi pa rin dumarating itong si Kailin. Muntik ko na ngang iwan kasi sabi ba naman sa akin, kasalanan ko raw kasi ang aga ko. Sanay na rin naman ako na laging Filipino time itong si Kailin. Palagi kong biro sa kanya kahit sa kasal niya malilate pa rin siya. Hapon yun. Mapresko naman sa park kaso bigla akong nakaramdam ng uhaw. May nakita akong ice cream vendor doon sa ilalim ng puno. Lumapit ako. Ako lang yung customer. Nung itanong ko kung magkano yung mango flavor, lumingon siya. Biglang lumaki yung ngiti ni kuya. Sabi niya, libre lang daw kung ako yung bibili. Sabay tawa ng malakas. Tumawa na lang din ako kahit pilit. Kumuha ako ng 10 piso sa wallet tapos binigay ko sa kanya. Nung kukunin niya na yung pera ko, sinadya niyang idikit yung kamay niya sa kamay ko. Nakaramdam na ako ng ilang. Kung pwede nga lang umalis na kaso mahahalata na naiilang ako. Naglagay na siya ng ice cream doon sa cone. Tapos may kinuha siya sa garapon. Pagbukas niya, parang may maliit na glitters. Tapos binudbud niya yon doon sa ice cream ko. Sabi niya, bonus na lang daw yung toppings kasi maganda raw yung ngiti ko. Pilit akong ngumiti sa kanya. Bago ako tumalikod, nagpahabol pa si kuyang tindero. Kung sakali raw na maisip kong sumama sa kanya, maghihintay lang daw siya doon sa ilalim ng puno. Tinaasan ko siya ng kilay, sabay talikod. Sa isip-isip ko noon, ang tanda-tanda na ni kuya nakikipaglandian pa sa akin. Senior high school pa lang ako nung time na yun. Bumalik na ako doon sa may bangko. Naubos ko yung ice cream kasi uhaw nga ako. Yun na yung start na nakaramdam ako ng kakaiba. Lumingon ako kay kuya habang pinagmamasdan ko siya. Para bang nag-iiba yung pagtingin ko sa kanya. Para siyang gumagwapo sa paningin ko. Tapos yung focus ko napupunta lang sa kanya. Wala akong ibang nakikita doon sa park kundi si kuya lang. Ilang beses kong kinurot yung sarili ko pero useless.
talagang nai-inlove ako kay kuya na tindero ng ice cream. Sakto naman nun na dumating si Kailin. Tinanong niya ako kung bakit ako namumula. Tapos bigla daw ang lalim ng hininga ko. Ayaw ko pa sanang aminin ang nangyayari kasi alam ko mapapahiya ako. Kaso no choice ako noon. Parang hindi ko mapigilan ang damdamin ko. Kinuwento ko sa kanya ang nangyari. Nilingon niya yung tindero. Nagalit si Kailin. Nagayuma raw ako. Nilabas niya yung anting-anting na suot niya. Tapos lumapit siya doon sa tindero ng ice cream. Si Kailin kasi dati na siyang nabiktima ng engkanto na kumursonada sa kanya noon. Nung gumaling, binigay sa kanya yung anting-anting. Kaya rin may alam din siya sa mga ganoong klaseng bagay. Sinigaw-sigawan niya yung tindero. Pinakita niya yung anting-anting na suot niya. At sabi pa niya, albularyo daw ang tatay niya. Na hindi naman totoo. Pero alam ko gusto lang niyang takutin yung tindero. Mabilis itong umalis palabas ng park. Nagalit din sa akin si Kailin. Sabi niya tignan ko raw lagi yung mga kinakain ko. Kasi isa yun sa mga paraan para makagawa ng masama ang mga ganoong klaseng tao. Kung kaduda-duda raw ang pagkain, itapon ko na lang. Natouch naman ako nang malaman kong concern naman pala sa akin si Kailin. Bago kami pumunta sa mall, pinuntahan muna namin yung albularyo na kakilala ni Kailin. May pinainom siya sa akin na langis. Ilang minuto lang, nilabas ko yung gayumang nakain ko. Sumuka ako ng sumuka. Umabot pa naman kami doon sa pageant ng kaibigan namin. Kaso awarding ceremony na. Talo. Nag-aya siya na kumain na lang daw kami. Sabi ko kahit ano, basta wag lang ice cream na merong secret toppings. Hello po sa lahat ng viewers, subscribers at lalong-lalo na sa inyo, Sir Neb. Tawagin niyo po akong Enzo. Kwento ko lang sana sa inyo yung paborito kong kwento ng tatay ko. Nangyari yun noong binata pa raw siya at isang sikat na kwento rito sa amin sa mga kasing edad nila ni nanay. Tungkol ito sa isang tindero ng buko na si Aping. Sabi ng tatay ko, may hawak daw na mutya ng niyog yung si Aping. At sa tulong ng mga yun, ay kaya niyang maiwasan ng mga panganib at kapahamakan na lumalapit sa kanya. Ang pagkakaalam daw ng tatay ay kabarkada ng nakakatanda niyang pinsan si Aping. Noon daw bata pa ito ay paiyakin at madalas na mabuli. Paano ba naman ay nakakakita raw ng mga multo at aswang, mga engkanto, laman lupa at maligno. May third eye si Aping at dahil doon ay sinto ang tingin sa kanya ng ibang mga tao, lalo na yung mga nakikitaan niya ng mga elementong nagtatago sa likod ng mga ito. Tinangka raw lapitan ng isang albularyo noon si Aping para ipamana rito ang karunungang tangan. Kaya lang ay si Aping mismo ang umayaw dahil napakaduwag daw nito. Natatakot siya sa mga nakikitang nilalang dahil sa kanyang third eye at ayaw na raw niyang palaguin ang kanyang karunungan. Isang beses pang may nag-alok ng pagsasanay kay Aping dahil napakalaki raw ng potensyal nitong maging antingero o albularyo. Pero sadyang siya ang may ayaw. Hanggang sa isang araw ay siya na mismo ang nilapitan ng mutya. Bakasyon daw noon at nagtitinda ng buko juice sa may simbahan si Aping. Pagtaga raw niya sa isang buko ay hindi yun tinablan ng itak. Nung mga sandaling yun ay marami ang bumibili. Kaya naman tinabi na lang ni Aping yung buko para kumuha ng iba at siyang buksan. Pagkatapos magtinda ay umuwi si Aping na tanging yung matigas na buko ang hindi nabebenta. Sa bahay ay tsaka muling tinangkang buksan ni Aping yung buko. Natalop lang daw yung pinakabunot pero yung mismong bao ay hindi nabibiyak. Pinakita ni Aping sa kanyang ama ang bao at ganoon na lang yung pagkamangha ng kanyang ama. Isang niyog na walang mata ang nakuha ni Aping. Nagtataglay daw yun ng kapangyarihan para makaiwas sa kapahamakan, tagabulag at kalakasan.
Kaya lang bago niya mapakinabangan ng bisa noon ay kailangang orasyonan at ritualan. Dahil doon ay inayawan ni Aping ang mutya ng niyog na walang mata. Sabi raw nito ay ayaw niyang maging antingero o albularyo. Pagkatapos ay dadasalan naman ng isang mutya. Wala na rin daw pinagkaiba sa isang antingero, kahit pa nga iisa ang gamit. Ang tatay na lang daw ni Aping ang nagtago ng niyog at siyang naghanap ng maaaring bumuhay sa bisa noon. Yun yatang paghahanap ng tatay ni Aping ng magriritual sa niyog ang naging dahilan kung bakit isang gabi ay may nagtangkang manloob sa kanilang bahay. 4 na armadong lalaki raw ang sapilitang pumasok sa kanilang bahay at sila ay tinutukan ng baril. Pilit na hinahanap ng mga yun yung niyog na walang mata. Sa gulat ni Aping ay gumulong yung niyog sa tabi niya. Kinuha niya yun at inabot doon sa mga lalaki. Pero tinignan lang siya ng mga ito at minura. Kasi sabi nila wala raw silang nakikita. Ibig sabihin ay hindi nila nakikita ang niyog. Sabay tinutukan nila ng baril si Aping. Mautal-utal si Aping nang sumagot, "Ito na nga ho, sa inyo na." At muling nilipat sa mga ito ang niyog. Bigla na lang daw nagpaputok yung lalaki. Sigurado daw si Aping na tinamaan siya. Pero bukod sa sigawan ng kanyang pamilya, ay narinig niya ang litong sigawan ng mga kawatan. Nagtataka sila. Nasaan yun? Saan nagpunta? Saksi si Aping kung papanong parang mga hilong tandang ang mga kawatan maging ang kanyang pamilya na parang may hinahanap. Hanggang sa tawagin siya ng kanyang ina at tinatanong kung saan siya nagpunta. Doon na pag-isip-isip ni Aping na hindi siya nakikita ng mga ito at hawak pa niya ang niyog na walang mata. Biglang tinubuan ng tapang si Aping. Nilagay niya sa loob ng kanyang kamiseta ang niyog. Pagkatapos ay hinablot ang mahabang baril ng isang lalaki at pinagpapalo sa mga ito. Nung hindi masiyahan ay pinukpok niya ang armas sa mga lalaki na napilitan namang tumakas na lamang habang ang dalawa sa mga ito ay duguan. Nung alisin ni Aping ang niyog sa kanyang kamiseta at ibaba yon sa sahig, ay doon lang siya muling nakita ng kanyang pamilya. Nung panahong yon ay uso yung nakawan at kriminalidad sa Cavite. Yun din daw ang panahon na kilalang kilala ang Cavite sa mga agimat dahil kamamatay lang ni Nardong Putik. May iba pa raw kilalang antingero noon kagaya nila Kidlat Ablaza at yung mga taga Amadeo na hindi tinatablan ng bala. Noon ay napakalaking bagay ng anting-anting sa mga Kabiteño. Kaya naman lahat halos ay gustong magkamit nito kahit pa sa maling paraan. Kagaya ng ginawa ng mga namasok sa bahay nila Aping. Ang pinagtataka nila noon ay kung paanong gumana ang tagabulag ng niyog na walang mata kahit pa nga hindi pa yun napapakain ng orasyon. Dahil na rin sa takot para sa kaligtasan ng kanyang pamilya, napilitan si Aping na sumangguni sa mga albularyo na nag-alok ng aral sa kanya noon. Gusto na niyang alamin ang kakayahan ng mutya na hawak niya dahil nangangamba siyang marami pang magtatangkang umagaw noon kung hindi niya gagamitin. Doon nga ay nalaman na sadyang pinili ng niyog si Aping, kaya yun ay gumana kahit walang orasyon. Para talaga yun sa kanya. At kahit pa maagaw ng iba ay hindi nagagana. Siya lang ang kinikilalang tagapagmay-ari noon. At kaakibat ng pagtanggap ni Aping sa mutya ng niyog ay naging masalimuot din ang kanyang buhay dahil sa mga taong lumalapit sa kanya para magpatulong sa kanilang mga problemang may kinalaman sa kababalaghan. Noon tuwing Sabado at Linggo na lang nagtitinda ng buko si Aping dahil pumapasok na siyang muli sa eskwelahan. Pero kapag nagtitinda siya ay may mga lumalapit na rin para magpagamot. Sige, tanggi siya dahil hindi naman nga siya manggagamot kundi may tangan lang na mutya. Pero nagbago ang lahat nang yung kanyang nililigawang dalaga ang nangailangan ng tulong. Buntis daw ang ate ng dalagang nililigawan ni Aping na tawagin na lang nating Lina.
Yung ate naman ni Lina ay tawagin nating Rita. Itong si Rita daw ay ginagambala ng aswang at namamayat na dahil sa pagpapahirap ng aswang. Ang ginawa ni Aping ay kumonsulta sa albularyo na nagturo sa kanya para alamin kung paano mapapatigil ang aswang. Yung mga pangkaraniwang pangontra lang din naman ang binigay sa kanya at sinabihan siya na dapat ay yun mismong asawa ni Rita ang humarap sa aswang para ito ay matakot. Ang problema ay nagtatrabaho sa malayong probinsya yung asawa ni Rita. Ang tanging lalaki sa sambahayan ng mga ito ay yung bunsong kapatid na 8 taong gulang lang. Kung kaya naman sa kagustuhang magpakitang gilas kay Lina ay si Aping na mismo ang nagpresenta na makipagharap sa aswang. Kahit na yung tapang nito ay hiram lang sa mutyang tangan. Dahil sa totoo lang ay takot na takot ding makakita ng aswang si Aping. Gamit yung tagabulag ay inabangan din ni Aping yung aswang na may gamit din palang tagabulag. Kaya hindi nakikita nila Rita na nasa bintana lang at sisinghot-singhot. Tao lang din naman daw ang itsura nito pero nangingintab ang katawan dahil sa langis. Dahil doon ay nabawasan ang kanyang takot. Dahan-dahan itong nilapitan ni Aping bago hinagupit ng buntot pagi na pinahiram sa kanya ng albularyo. Nangingisay daw sa sakit yung aswang na hindi kaagad napansin ni Aping. Paulit-ulit na hinagupit ni Aping yung aswang hanggang sa ito ay hindi na makagalaw. Dinampot ng mga barangay tanod yung aswang para ikulong pero nakatakas din ito at hindi naman na nagbalik pa kina Lina. Nakilala si Aping bilang manghuhuli ng aswang at dumami pa ang lumapit sa kanya para magpatulong na lutasin ang kanilang mga problema sa paranormal. Tinanggap niya ang naging kapalaran at ilang beses pang ang nakahuli at nakapatay ng aswang. Sabi ni tatay, hindi raw nakatapos ng pag-aaral si Aping at nagpatuloy na lang sa pagtitinda ng buko. Ayon sa mga kwento, ilang mutya pa ang nakuha ni Aping sa mga paninda nitong buko kaya hindi niya matigil ang pagbebenta noon. Yung mga nakukuha raw na mutya ni Aping ay ginagamit niya at ang iba ay binibigay sa mga taong pinipili ng mutya. Hindi nga lang nagtagal ang buhay ni Aping dahil na rin sa mga nakalaban niyang aswang. Kinulam siya at hindi na nagawang mailigtas dahil daang taong gulang na maestro daw ang dumali sa kanya. Sa ngayon Sir Neb ay bibihira na lang ang nakakakilala kay Aping. Naging kwento na lang siya at ang husay niya sa pagpatay at paghuli sa mga aswang. Kahit pa nga noon ay saksakan siya ng duwag. Nung mamatay si Aping ay nawalan din daw ng bisa ang mga mutya niya. Kusa na lang na nawala ang mga yon sa kanilang bahay. Mga kapasta, promote ko lang po sana yung side channel ko na Digma Horror Stories. Dito po tayo mag-upload ng radio drama style na episodes. Kasama po natin dito ang Dark Shadows 101. Muli po mga kapasta, Digma Horror Stories. Sana po madalaw nyo at makapag-subscribe din po kayo. Maraming salamat po.